Eto talaga, nung kailan lang, last week nga, nung nakita nilang malungkot si Kim Chiu, doon naglabasan yung mga advice na ganyan. Sinasabi na, Kim, huwag mo na munang problemahin kung ano man yung problema mo, yung problema sa pamilya mo, or kung ano man yan. Mas magandang gawin mo, mas mag-focus ka sa sarili mo, itigil na muna yung kakatrabaho kasi ang money meron ka na niyan. So, yun nga, mas magandang lumagay ka na sa Wait lang ha. Kung titigil sa trabaho si Kim, paano siya mapapanood? Paano siya mapapanood? Di ba, aliw nga kayo na napapanood niyo siya everyday sa Showtime. Nung wala nga siya sa Showtime, hinahanap-hanap niya, magpakita ka na. Paano siya magkakaroon ng project with Paolo? Diba? Kung patitigilin niyo siya. Parang mas matatanggap nila na mas mag-focus si Kim siguro sa relasyon iba, at magpakasal. Sa iba, siguro. Pero yung ibang mga panay siguro, mas gusto nakikita nila si Kim. Kasi katulad yan, ang dami-daming mga sumusulpot na mga baguhan. Hindi ko naman sinasabi baka kabugin si Kim, no? Okay. Pero syempre, anytime pwedeng may sumulpot, may sumikat, mga ganon. Kaya nga sinasabi namin palagi ni Don kami po, bagamat matagal na kami sa industriya ito, nagpapasalamat kami dahil nabibigyan pa kami ng trabaho compared dun sa iba. At napapanood nyo pa rin kami. At visible pa rin naman kami sa mga millennials, sa mga bagong henerasyon ngayon. Correct. Ngayon, wag nyo awatin si Kim na wag muna siyang magtrabaho, mag-focus sa relasyon. Mas maganda nga ito dahil nadadivert yung kanyang pinagdadaanan. Diba? Sa pagtatrabaho, sa pag-gym, sa kung ano ang kanyang mga ganap. Ngayon, kung mag-focus lang muna siya sa relasyon kay Paolo, at pag yan, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng tampuhan, ano pa magiging outlet ni Kim? Diba? Baliban sa pag-gym. At least nga ngayon, nagtatrabaho siya, marami siyang pinagkakaabalahan. Ako, sa totoo lang, no, sa age ni Kim ngayon, mas gusto ko rin na mag-focus na siya talaga sa relasyon. Especially kung kay Paolo. So, dun na. Kasi pwede namang mag-comeback. Like, halimbawa si Angelica Panganiban. Kailangan mo talagang mag-devote ng araw, oras, taon, para kung gusto mo talaga mag-focus sa family mo, hindi mo talaga kakayanin ang pagsabayin. Nangyari na yan kila Marian Rivera, Julian Santos, Angel Locsin din noon, di ba? Na kailangan nilang piliin muna na for a while, dito muna ako sa relasyon. So, hintayin muna natin si Paolo na mag-propose mag-propose kasi the more na pinipilit natin, dinidilulo natin na magkatuluyan sila, baka masilat pa. Hintayin nyo munang, katulad palagi ko sinasabi, hintayin nyo munang i-enjoy ng dalawa kung ano man ang meron sa kanila. Kasi ngayon pa lang naman talaga ilang project na magkasama sila. Gusto kasi masustain masustain talaga masustain yung kanilang kasikatan ng kanilang 40 years old na. Well, wala namang pinipili. May pinipiling edad. Wala namang pinipiling edad di ba? Katulad ni Kim, I'm sure manganganak si Kim. Bubuntis sa manganganak kasi athletic yan yung mga ganun. Wala namang problema sa ovaryo ni Kim. Sa ovaryo ba nagkaroon ng problema? Ang layo ng pinag-usapan natin. Hindi, ako lang, kasi gusto ko rin syempre na maging masaya siya ulit sa tanungin natin si Kim. naman. Alamin natin si Kim kung talagang gusto na magpakasal. Okay. Kasi kung ini-enjoy pa lang naman nila ni Paolo. Ano mo siya magsabi kay Paolo? Paolo, pakasalan mo na ako. Siyempre, hindi ka gagawin yun. Hindi, ang pinag-uusapan natin ay dun lang dahil sa dami ng request, sa dami ng dasal, na mga nag-comment kasi nag-worry talaga sila for Kim Chiu na bakit ganun, parang problematic. So, doon pumasok yung gusto nila na mag-focus na sa sarili niya, mag-focus sa relasyon. Sa akin, sa paniniwala ko, wag mo na. So, pag 40 na, yun ang wag mo na mag-focus sa relasyon. Ay, hindi, wag mo na tumigil sa pagtatrabaho si Kim. Kasi darating din naman yung point na yan Hindi, siya mismo ang magdidesisyon para sa sarili niya. So, pwede na 2 years pa. Hindi natin masabi, kay Kim nga yan kung kailan ako talaga gusto ko ngayon. Nasa kanya yun. Kasi in demand pa siya, ang dami pang gustong kunin ang serbisyo niya, ang dami pang clamor na gusto niya makita sa ganito, ang dami pa nating pangarap para sa kanya bilang isang actress, bilang isang box office star, at endorser. Ang dami pa Siguro, si Kim na makakapagsabi kung kailan siya titigil, kung kailan siya hihinto. For sure naman kapag naramdaman na nito na kinakailangan niya na magpakasal at kung sakali nga at mag-propose na itong si Paolo, for sure naman darating sa point si Kim na ganyan. Oo.
Pero yun nga, yun pa rin ang gusto ko. Oo nga. Pero Gusto for ko yung now, parang Angelica Panganiban talaga. Yung Pero for now, focus siguro dapat Kasi naalala ko si Angelica Panganiban nung in-interview ko, sinabi niya talaga na last teleserye ko na to dahil kailangan ko na mag-focus sa pagbuo ng pamilya. At nangyari naman sa kanya yun. At meron na siyang anak, nagka-comeback siya, di ba? Iba kasi, magkaiba kasi si Kim at saka si Angelica. Si Angelica wala naman siyang pelikulang ginagawa na katulad ng sunod-sunod nung kay Kim. At hindi naman siya napapanood sa isang noontime show. Hindi, nung time na yon, yung kasikatan din ni Angelica, na dami niyang ginagawa left and right. Hindi siya sikat, na katulad ng kasing sikat ni Kim. Ayan na, sinabi ni Ray Pumalo yan, hindi raw sikat si Angelica Panganiban. Na kasing sikat ni Kim ngayon. Oo. Sa bagay kasi, may kalapit kasi si Kim, may hindi ngayon kasi nagugulat ako, may mga nai-interview akong artista na nung araw sikat. Tapos naisip ko, nga, wala pa rin siya. Wala siyang pamilya, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. Kasi nga, nag-focus sa career, di ba? So, hindi naman masama kung sundin din niya yung puso niya. Ang tanong kasi, hindi yun nga, hintayin muna natin na na maging sila talaga, ha? Ang tanong kasi, yung iba namang mga hindi nag-aasawa, pinili maging single, sigurado ba kayo na hindi sila masaya? Masaya din yun. O, di ba katulad ni Carmi Martin, ang dami niyang choice, pero pinili niya na hindi mag-asawa. Pero masaya siya dahil nagtatrabaho siya, may mga alaga siya, may mga nagmamahal sa kanya. Di ba? Meron din naman talaga yung mga hindi pinalad na hindi makapag-asawa, kahit gustong-gusto nilang mag-asawa, pero hindi. Yun. Pero ang tanong, hindi ba sila masaya sa kanilang Kasi katulad mo, wala kang jowa. Masaya ka ba na wala kang jowa? Been there, done that na eh. So masaya naman ako ngayon. Pero kung meron, why not? Kasi dami kong friends. At saka ang dami kong kaibigan eh. At kung nagkaanak ka, di ba? Ma-achieve mo sige na, kayo na lang mag-decide kung ano bang gusto nyo. Ako gusto ko talaga. Baka masira ang katawan. Gusto ko mag-focus na siya sa relasyon. Nagkaroon ka ng asawa. Gusto ko mag-focus sa relasyon. Baka iwanan ka ng asawa mo na bago pa ang katawan. Kasi at least ngayon maganda pa yung katawan mo. Mukhang ginagamit ni Kim Chiu ang pag-ehersisyo bilang paraan upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga personal na hamon. Sa isang video reel ibinahagi niya sa kanyang Instagram account, makikita siyang nagsasagawa ng iba't ibang workout routines tulad ng weightlifting, abs exercises, treadmill running, at leg workouts. Sa caption ng video, isinulat niya ang mensaheng, "Finding calm in the clang and peace in the pace," na nagpapahiwatig na ang pag-ehersisyo ay nagsisilbing kanyang paraan upang makahanap ng katahimikan at balanse sa buhay. Bagaman may mga espekulasyon tungkol sa posibleng alitan sa pagitan nila ng kanyang mga kapatid, hindi diretsahang tinugunan ni Kim ang mga ito. Sa halip, pinili niyang ituon ang pansin sa kanyang kalusugan at kapakanan. Sa parehong post, isinusuot niya ang mga damit pang ehersisyo mula sa isang kilalang sports clothing brand na nagpapakita ng kanyang suporta at pag-endorso sa nasabing tatak. Ang marami sa kanyang mga taga-suporta ang humanga sa kanyang dedikasyon sa kalusugan at fitness at itinuturing siyang inspirasyon sa pagiging health advocate. Ang kanyang positibong pananaw at determinasyon ay patunay ng kanyang lakas at resiliency sa kabila ng mga pagsubok. Narito ang ilang bagong detalye na makakatulong para mas lalong mapayaman at may paliwanag ng mas mabuti ang iyong balita tungkol kay Kim Chiu. Batay sa Facebook post ni Kim Chiu, ang kanyang gym outfit, salmon top, gym shorts at training shoes ay mula sa Under Armour Philippines Facebook. Mahalagang banggitin ito upang mabigyan ng tamang kredito ang brand na kaniyang in-endorse. Ipinapakita niya ang routine kasama ang caption gaya ng "Finding calm in the clang and peace in the pace." Ang caption ni Kim, "Finding calm in the clang and peace in the pace," ay hindi lang handling ng workout, kundi isang personal na pahayag ng kung paano niya nakikita ang gym bilang peace space sa gitna ng kanyang pinagdaraanan Facebook. Ito ay magandang punchline para mahikayat ang emosyon ng mambabasa. Maganda ring ilahad na bagaman may mga espekulasyon tungkol sa tensyon o away kay Kim at mga kapatid, hindi pa rin ito tahasang kinumpirma ni Kim. Sa halip, ang video ay mas nakapokus sa well-being at personal resilience. Ito ay nagtuturo na sa kabila ng gulo sa paligid, may paraan siyang mapanumbalik ang kanyang sarili sa pamamagitan ng physical at mental na kalusugan. Habang hindi pa malinaw kung may kaugnayan dito ang diumano'y tensyon sa pamilya, pinili ni Kim na ituon ang pansin sa kanyang wellness journey. Ito ay nagpapakita ng balancing approach, hindi pinapatindi ang issue,
ngunit hindi rin basta tinatanggal. Idagdag na marami sa kanyang taga-suporta ang humanga sa post at workout routine bilang inspirasyon para sa healthy lifestyle at mental wellness. Ang mensahe ni Kim na naghahanap ng peace sa pag-ensayo ay tumatatak bilang paalala sa kahalagahan ng self-care. Narito ang pinakabagong balita tungkol sa IG Reel ni Kim Chiu, and kung may kaugnayan ito sa usaping pumapailan lang tungkol sa alitan nila ng kanyang kapatid ayon sa mga ulat. Nag-upload si Kim Chiu ng IG Reel na nagpapakita ng kanyang matinding workout sa gym, buhat ng todo, abs routine, treadmill, legs day, at iba pa. Sa tambalan ng video, lumabas ang subtitle na, open quote, "Why do you go the gym so much? I found peace," close quote. Ang caption naman ay nagsabi, open quote, "Finding calm in the clang and peace in the pace," close quote. Ang mensahe ay malinaw na nakasentro sa gym bilang kanyang rompang mental space, isang paraan upang makamit ang kapayapaan at mental clarity. Noong Agosto 12, 2025, iniulat ng PepPH na hindi na nag-follow si Kim at ang ate niyang si Lakam sa Instagram. Pinuna ito ng netizens at agad kumalat ang espekulasyon na maaring may ginagawang pinagdadaanan ang magkapatid PepPH. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahahayag mula kay Kim o ng kanyang pamilya upang linawin kung may personal na alitan ba talaga o kung nagkakaintindihan nga sila ngayon. Noong Hunyo 2024, sinabi ni Kim na malaking tulong sa kanyang mental health ang kanyang regular na pag-workout. Araw-araw daw siyang gumigising na maaga para mag-gym mula alas 7 hanggang alas 7:30 na nakatutulong daw sa clearing out her mind. Ayon naman sa artikulo ng Philippine Star noong Hunyo 2024, ideal daw para sa kanya ang self-care at self-love bilang paano humaharap sa pag-ipon ng mental at emosyonal na pasanin. Kapag siya ay nalulungkot, umuusbong ang family, ambience sa It's Showtime upang siya ay ma-inspire at mahalin pa rin ang trabaho niya. Nagpapakita ng workout routine at text na found peace, duo sa subtitle at caption, gumamit ng workout para mag-clear ng isip at kumalma. May unfollow sa IG kay Lakam pero walang kumpirmadong alitan. Pwedeng nagsisilbing coping mechanism ang gym ngayong may speculations. Walang malinaw na pahayag mula kay Kim kung may along-sibling na dahilan ang kanyang reel. Ngunit, base sa kanyang pag-uugali sa nakaraan, normal para sa kanya na gamitin ang fitness bilang mental escape at self-care mechanism. Ipinapahiwatig ng mga message sa reel na ang gym ay hindi lang pisikal na ehersisyo para kay Kim. Ito rin ay isang paraan upang mahanap ang calm at peace, lalo na kung may personal na pinagdadaanan.